Sa tuwing pag-uusapan si Jimmy Alapag, ang agad na naaalala ng marami sa atin ay ang kanyang Gilas performance. Sino nga ba makakalimot sa kanyang clutch 3-point noon sa Gilas Pilipinas laban sa South Korea na naging dahilan kaya nag-qualified tayo noon sa 2014 FIBA World Cup? Si Jimmy ay mas nakilala dahil na rin sa kanyang coaching skills. Pero sa mga panahon ngayon, matapos ang kanyang mahabang panahon ng paglalaro ng basketball sa Pilipinas, nasaan na nga ba ang tinaguriang Mighty Mouse ng Philippine basketball na si Jimmy Alapag? Totoo ba nagagawa siya ng kasaysayan sa Pilipinas bilang pinakabagong Pinoy na magiging head coach ng isang koponan sa NBA? Nasaan na nga ba si Jimmy Alapag ngayon? Si Jim Olmedo Alapag o mas nakilala sa pangalang Jimmy Alapag ay pinanganak noong 30 ng Disyembre 1977. Siya ay dating profesional na manlalaro ng basketball sa Pilipinas at isa ding coach. Si Jimmy Alapag ay ang pinakabata sa kanilang 6 na magkakapatid at ang kanyang mga magulang ay pawang mga taga Leyte. Isinilang siya at lumaki sa San Bernardino sa California ng bansang Estados Unidos. Dahil lumunod sa kanyang ama at sa kanyang kapatid na si Crispin, kaya nahilig din si Alapag sa paglalaro ng basketball. Nagsimula siyang maglaro ng basketball noong siya'y 3 taong gulang pa lamang. Noong high school, sa height niya na 4'9" lamang, mas pinagtuunan niya din ng pansin ang paglalaro. Nagkaroon pa ng pagkakataon na inayawanan ni Alapag ang paglalaro ng bola kung hindi lamang siya kinumbinse ng kanyang coach noon sa eskwelahan na pinapasukan niya. Ang kanyang pinakaunang collegiate basketball na sinalihan ay sa University of La Verne hanggang sa mag-transfer ito sa junior college. Hanggang sa malipat na sa California State University sa San Bernardino. Naging kilala siya sa Cal State San Bernardino team bilang clutch 3-point shooter. Taong 2002 nang siya ay unang makapasok sa Philippine basketball nang imbitahan siya ng nooy coach na si John Uichico para mag-tryout sa Philippine national team na maglalaro sa 2002 Asian Games sa Busan, South Korea. Subalit hindi ito nakapaglaro sa koponan ng Pilipinas dahil sa kakulangan ng kanyang mga dokumento at nagkaroon siya ng pilay sa kanyang kamay. Pero tila yun na ang naging daan para kay Alapag na mas makilala sa Philippine basketball. Taong 2003, naging 10th overall pick si Alapag para sa 2003 PBA draft ng Token Text Phone Pals at pumirma siya agad ng nasa 11 million pesos na kontrata. Sa pagtatapos ng 2003 season, hinirang si Alapag bilang Rookie of the Year. Mula naman 2004 hanggang 2005 season, nanalo siya ng kanyang second mythical first team selection at co-MVP honors kasamang kanyang kateam na si Asi Taulava sa All-Star Game na ginanap noon sa Cebu. Mula 2008 hanggang 2011 season, nanalo muli si Alapag ng isa pang ring laban sa Alaska Aces 7-game series. Noong 2010 hanggang 2011, mukhang pinagpala talaga si Alapag dahil nanalo muli sila ng isa pang title matapos nilang talunin ng San Miguel at dalawa sila ni Jason Castro sa MVP honors. Pero hindi lamang yan, noong 2011 Commissioner's Cup, isang back-to-back title ang kanilang nakuha. Nanalo na naman ang Token Text laban sa Ginebra. Napakalakas ng rosters nila noon at si Castro at Alapag pa rin ang mga naging MVP. Sa sumunod na conference, dito na sila natalo kalaban naman ang Petron pero muli na naman niyang nakuha ang PBA MVP. Noong 2011 hanggang 2012 Philippine Cup ay muling nagkita sa semifinals ang Token Text at Petron at sa wakas, natalo nila ang Petron. Matagumpay na napangalagaan ng Token Text ang Philippine Cup trophy at tinalo ang Powerade Tigers. 2012 Commissioner's Cup, ang tropang Texters ay nakapasok na naman sa finals laban sa BMEG pero hindi sila nanalo. 2012 hanggang 2013 Philippine Cup Finals, winalis ng Token Text ang koponang Rain or Shine. Dahil dito ay napanatili nila ang Philippine Cup title at binigay din sa kanila ang permanent possession sa June Bernardino Trophy. December 23, 2014, nalampasan niya si Ronnie Magsanok sa all-time 3-point list na may 1,172 3-point field goals made. Enero 2015 ang formal niyang inanunsyo sa publiko ang kanyang pagre-retiro, subalit Agosto ng parehong taon, bumalik si Alapag at pumirma ng 2 taong kontrata sa Meralco Bolts na nagkakahalaga ng 10.8 million pesos. Noong Nobyembre 2016,
Inanunsyo na ni Alapag sa vlog ni Eric Meng ang kanyang retirement. Ayon sa kanya noon, hindi na siya maglalaro sa 2016-2017 season para sa Meralco. Dahil sa leadership ni Alapag, marami ding mga nakapansin na mukhang may talent siya sa pagko-coach. Taong 2015 hanggang sa ngayon, suki pa rin si Alapag sa ganitong trabaho. 2016, nang maging consultant siya ng Meralco. 2017, head coach ng Alab. 2019, assistant coach sa San Miguel, at lahat ng kupulo na ito, naramdaman nila ang naging presensya ni Alapag. Kasalukuyan ngayong naninirahan si Alapag sa bansang Amerika kasama ang kanyang pamilya. Taong 2020 nang sila ay lumipat doon dala na din ang pandemya at doon na din niya ipinagpatuloy ang kanyang coaching career. Sa kanya ding personal na buhay, kasal na siya at may mga anak na din sa kanyang asawa na dati ding artista na si LJ Moreno. Ang kanilang desisyon na manirahan sa Amerika ay para na rin makaiwas noon sa pandemya na isa ang Pilipinas sa pinaka-naapektuhan. Sa US ay malugod naman silang tinanggap ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Doon ay mas lumalim ang bonding ni Jimmy sa kanyang mga anak. 12 taon ng kasal ang dating Gilas Pilipinas captain na si Jimmy Alapag sa aktres na si LJ Moreno. Biniyayaan na rin sila ng 4 na anak na sina Ian Maximus, Iona Sky, Callen Asher at Quezon. Bukod sa kanyang coaching career, isa na ring vlogger ngayon si Jimmy Alapag gaya ng ilang mga retired PBA players at isa na rin ito sa kanyang source of income bukod sa pagko-coach. Sa kanilang mga vlogs makikita ang kanilang normal na pamumuhay at kung ano ang pinagkakaabalahan ni Jimmy sa tuwing wala ito sa loob ng ring. Kung mapagbibigyan ng tadhana ay posibleng may isa pang Pinoy na maging head coach ng isang NBA team matapos si Eric Spoelstra ng Miami Heat. Isinama si dating PBA star guard Jimmy Alapag sa coaching staff ni head coach Mike Brown sa Sacramento Kings bilang player development coach. Proud to announce I'll be joining Coach Mike Brown and his staff as a player development coach for the upcoming NBA season. Incredibly blessed and thankful for this opportunity, sabi ni Alapag. Bago isama sa Kings staff ay nagsilbi si Alapag bilang assistant coach ni Bobby Jackson sa G-League affiliate ng Sacramento na Stockton Kings. Fire in the eyes of the Mighty Mouse. Jimmy taking over for the Meralco Bolts. He shoves them ahead by 4, 96-92. Naalala ko tuloy yung aking laban. Jimmy takes it over. Hugnapan for 3. No! Battle for the rebound, picked up by Yusa. Jimmy for the lead! Yeah! Oh! Jimmy ties Kaitik for the all-time 3-point list, but more importantly, he gets Meralco a 1-point lead. Extremely grateful, extremely thankful, and extremely blessed to announce that I will be joining the Sacramento Kings coaching staff with Coach Mike Brown and the rest of the staff as a player development coach. So, man, so happy. Really a dream come true. After all of my time and experiences in the PBA, and I just feel like this opportunity has come full circle to be closer to my parents, both from both my parents and LJ's parents, and just being closer to family here and to officially announce that I will be in the NBA. So again, God is good. Probably the toughest challenge that I've had in my life, professionally. I think LJ and I anticipated the challenges that we'd have moving from Manila and coming to the States, obviously during the pandemic. But I don't think either of us